Uy, Kuya Janre, nandito ka lang pala. Bakit? Tulungan mo ako, maghakot ng kahoy. Wala tayo, naubusan tayo ng gasol. Maghakot tayo ng kahoy. Wala tayong panggatong. Nagpapahangin pa ako eh. Sige na, Kuya. Mamaya na. Tulungan mo ako kasi naubusan tayo ng gasol. Wala tayong panggatong. Magsasaing pa ako. Wala tayong gasol. Magsasaing pa ako eh. Tara Kuya, tulungan mo ako kasi magsasaing pa ako, magluluto, magprito pa ako ng isda. Tara na. Oh, tara. Ma, okay na tong kahoy na tao? Ma, okay na tong kahoy na tao? Yan, pwede na yan. Buhatin mo na. Buhatin mo na. Balikan mo to anak ha. Yung takong, balikan mo to kasi malakas maapoy to oh. Maganda to panggatong oh. Balikan mo. Dito sa probinsya, malaking tulong talaga ang kahoy kapag naubusan ka ng gasol. At kung wala ka pang perang pambili ng gasol, ayan, kahoy. Muna ang gagamitin. Kaya yan ang advantage kapag nasa probinsya ka nakatira. Kasi kahit wala kang perang pambili ng gasol, makakapagluto ka pa rin ng mga pagkain kasi may kahoy kang magagamit. Hindi katulad kapag nasa syudad ka, kailangan mo pa rin ng pera para pambili ng uling para makapagluto ka. Pag dito sa probinsya, magdampot ka lang dyan sa gilid-gilid sa mga pinagtabasan ng mga punong kahoy. Pwede na, ayan, nakaluto na. Ang niluto ko ay piniritong danggit. Ayan, nakapag-almusal na ang aking anak. Yan, sarap na sarap siya sa piniritong danggit. At hindi nawawala ang piniritong saging dahil sunod-sunod ang pagkahinog nito. Dumadami kasi ngayon ang saging. Ang daming nahinog kaya yan, hindi na kayang maubos-ubos. Kaya ang ginawa ko, ipiprito na lang para yung mga bata dadampot na lang dyan sa lamisa kapag gusto nilang kumain. Pag ilaga kasi, ayaw ng mga bata.